Biglang naging magkaalyado at magkapartner sa kalakalan ang Canada at China kahit tinututulan ito ng kanluran. Bukod dito, inanunsyo ng Canada na pumirma ito ng kasunduan sa China para sa estratehikong partnership. Isang dokumentong pinirmahan din ng China sa Rusya at sa katunayan, ang Rusya ang nag-udyok sa Canada na gawin ito. Si Donald Trump, ang Amerikanong presidente, ay labis na nasangkot sa trade war at taripa kaya hindi niya napansin na ang Canada, dating pangunahing trade partner ng Estados Unidos, ay nawala ng tiwala at naghahanap ng bagong partner sa China. Bumisita si punong ministro Carney ng Canada sa China. Pinayagan ang electric vehicle mula China sa kanilang merkado at binawasan ang taripa sa ilang produktong Chino. Bilang tugon, binubuksan din ng China ang kanilang merkado. Ang Canada, tulad ng ibang mga bansa, ay nais ding humanap ng katuwang sa katauhan ng China. Oo, ang bansang ito ay nagbabantang sakupin at aneksahin ang Canada. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung bakit inilipat ng Canada ang kanilang focus sa China. Sa anong larangan magfo-focus ang partnership ng Canada at China at paano ito magagamit ng China laban sa Estados Unidos at sa buong kanluran. Ang pangalan ko ay Alexi Petsi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, paki-subscribe, like, at magkomento sa episode na ito. Mag-subscribe sa aking Telegram channel na Petsi News gamit ang link sa video description. Dito namin inilalathala ang mga bagong balita habang dumarating. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel sa dulo ng episode sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Petsi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Maraming salamat sa anumang suporta. Ayon sa Chinese media, pinapalakas ng Canada at China ang kanilang ugnayan para sa hinaharap. Ang North America, dating kaalyado ng Estados Unidos, ay ngayon lumalapit sa China bilang maaasahang kasosyo sa kalakalan. Dahil sa lumalang relasyon sa Washington, dulot ng pagkapuot ni Donald Trump at bantang taripa. Sa 4 na araw na pagbisita sa China, sinabi ni punong ministro Mark Carney ng Canada na bumubuo siya ng bagong estratehikong partnership sa China para sa kapakinabangan ng parehong mamamayan. Ayon sa press release, ang bagong pakikipagpartner na ito ay magpo-focus sa kooperasyon sa larangan ng enerhiya, malilinis na teknolohiya at kompetitibidad sa klima. Isipin mo, napilitang lumapit ang Canada sa karibal na kaaway dahil binabantaan ng kanilang kaalyado na aneksahin sila at nagawa ni Trump na mangyari ito. Kamakailan, personal na nakipagkita si Prime Minister Mark Carney ng Canada kay Xi Jinping ng China at tinanggap ang bagong estratehikong pakikipagpartner. Inanunsyo ng Canada ang pagbaba ng taripa sa electric car mula China at umaasa silang babawasan din ng China ang taripa sa canola seeds mula Canada bago matapos ang taon. At hindi lang iyon, binanggit ito sa pahayag ng Ottawa matapos ang pagpupulong. At ayon sa kanila, mahalagang hakbang ito para mapaluwag ang matagal ng tensyon sa kalakalan. Interesante, pareho ang pananaw ng dalawang kapital. Unang hakbang pa lang ito, kaya pag-isipan nyo mabuti. Si Mark Carney ang unang punong ministro ng Canada na bumisita sa China mula 2017 isang taon bago lumala ang relasyon ng dalawang bansa matapos arestuhin ng Canada ang opisyal ng Huawei. Sa kahilingan ng Estados Unidos at hindi nagtagal pagkatapos noon, ikinulong ng Beijing ang dalawang mamamayang Canadian. Ipinakita ng pagbisita ng punong ministro ngayong linggo ang bagong layunin ng Ottawa na mas palapitin ang ekonomiya sa kanilang pangalawang pinakamalaking trading partner. Matapos ang taon ng pagtaas ng tensyon sa kalakalan at politika dahil kay Trump, kasama ang malalaking taripa at pagbanggit na gawing ika-51 estado ang Canada. Sinubukan ng Canada buong taon na ayusin ang relasyon sa Washington, ngunit nabigo sila.
At ngayon, ang solusyon ay ang mas malapit na ugnayan sa China. Habang nagsalita kay Xi Jinping sa Great Hall of the People sa Beijing, sinabi ni Carney na layunin ng bagong estratehikong partnership ng dalawang bansa na mapabuti ang tensyonadong internasyonal na sistema. Sinabi niya, magagamit natin ang magagandang aspeto ng ating nakaraang ugnayan para bumuo ng bago na angkop sa bagong pandaigdigang realidad. Magpupokus ang dalawang panig sa mga larangang pwedeng makamit ang tagumpay, gaya ng agrikultura at enerhiya. Ang pagtutulungan ay makakatulong sa pagpapabuti ng multilateral na sistema na naharap sa matinding tensyon kamakailan. Bakit mo sa tingin binanggit ko ang siping ito kay Mark Carney? Malaki ang pinagkaiba ng mga pahayag na ito sa mga naunang taon, kung kailan ang Canada at mga kaalyado sa Malaking Pito ay naglabas ng pag-aalala sa mga gawain ng Beijing sa mundo at panghihimasok sa kanilang demokrasya. Tiyak na matutuwa rito ang Beijing na matagal nang gustong pag-awayin ang Estados Unidos at mga kaalyado nito at baguhin ang inaakala nitong mali sa pandaigdigang kaayusan. Matagal nang sinusubukan ng China na paglayuin ang mga kaalyado, lalo na sa Europa, at ngayon pati Canada ay apektado na. Lumabas na walang kailangang gawin ang Beijing. Panoorin lang nila ang kabaliwan ni Donald Trump at kung paano siya kumikilos laban sa sarili niyang mga kasosyo at kaalyado. Lumayas ka, maghanap ka ng ibang kasosyo. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Xi Jinping kay Carney na dapat magsikap ang China at Canada na bumuo ng bagong estratehikong pakikipagpartner. Malinaw na ipinapakita ng China na handa itong maging tagapagbuo ng bagong pandaigdigang kaayusan, kasama ang mga kasosyo ng Estados Unidos. Nilinaw ng Canada na papayagan nitong mag-angkat ng hanggang 49,000 electric car mula China bawat taon sa kanilang merkado na may 6.1% na taripa. Inaalis ng hakbang na ito ang dating problema sa relasyon. Dahil sa Canada, sa totoo lang, noong 2024 ang Canada kasama ang Estados Unidos ay nagpatupad ng 100% na taripa sa mga produkto mula China. Sa pahayag, sinasabi na ang kasunduang ito ay magdadala ng malaking bagong pamumuhunan mula sa mga joint venture ng China sa industriya ng sasakyan ng Canada. Sa pahayag, sinasabi rin na inaasahan ng Canada na babaan ng China ang taripa sa mga buto ng kanola mula Canada ng halos 15% pagsapit ng ika-1 ng Marso. Malaki itong ibinaba mula sa halos 85% na buwis sa pag-aangkat ng produktong ito sa China, na nagkakahalaga ng $4 na bilyong. Ayon sa Canada, aalisin din kasabay nito ang taripa sa iba pang produkto gaya ng lobster at gisantes. Noong Marso ng nakaraang taon, inanunsyo ng China ang pagpataw ng mga ganting taripa sa mga produktong agrikultural at pagkain mula sa Canada. Nagdulot ito ng pinsala sa mga magsasaka ng Canada at halos isinara ang pangalawang pinakamalaking merkado ng bansa para sa pananim na ito. Ngunit noon, ang Canada ay kumikilos ng magkakasama, kasabay at sabay-sabay sa Estados Unidos ng Amerika. Ayon sa ulat ng Ottawa, nag-usap sina Carney at Xi Jinping tungkol sa pagpapalawak ng pamumuhunan sa malinis na enerhiya, teknolohiya, agrikultura, pagkain, industriya ng pagpoproseso ng kahoy at iba pa. Bilang bahagi ng layunin na mapataas ng 50% ang export mula Canada papuntang China pagsapit ng 2030. Bakit mahalaga ito? Dahil ang lahat ng export ay napupunta sa Estados Unidos. Nagdesisyon si Trump na pinapakinabangan ng Canada ang Amerika, kaya nagpatupad siya ng taripa. Sabi ng Canada, sige, ibebenta na lang namin sa China. Pareho lang, saan kami kikita? Dito mahalagang banggitin ang kakaibang reaksyon ng mga opisyal ng administrasyon ni Donald Trump. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Ayon kay Sean Duffy, kalihim ng transportasyon ng Estados Unidos, pagsisisihan ng Canada ang pagpayag sa pag-aangkat ng electric car mula China. Tinawag ni Jameson Greer, kinatawan ng kalakalan ng Estados Unidos, na problematiko ang desisyon ng Canada at inulit niya ito. Hindi tayo nagbebenta ng maraming sasakyang Chino dahil may taripa tayo para protektahan ang mga manggagawang at mamamayang Amerikano.
Hindi nagpakita ng suporta si Donald Trump kay punong ministro Mark Carney. Sabi ni Trump, iyan ang dapat niyang gawin. Ang pagpirma ng kasunduan sa kalakalan ay maganda. Kung kaya mong makipagkasundo sa China, dapat mo itong gawin. Nagkunwari lang si Trump, ganyan na talaga ang plano niya mula't simula. Wala namang masama kung mawala ang matagal ng kapartner ng Estados Unidos. Sabi niya, itinaboy natin ang Canada kaya lumalapit sila sa China. Ganyan daw talaga. Kung hindi mo naintindihan, mukhang ganoon talaga ang plano ni Trump. Pero kailangan nating tingnan ang buong larawan ng mga nangyayari kaugnay ng paglala ng relasyon sa Estados Unidos. Si Carney Isbrani noong Abril lang ng nakaraang taon ay pinalalakas ang ugnayan sa ibang kasosyo tulad ng Europa, India at China. Noong nakaraang taon, nagpatupad si Trump ng taripa sa mga produktong Canadian at hiniling na gawing ika-51 estado ang Canada na nagdulot ng pag-aalala sa mga Canadian. Kahit tumigil na si Trump sa pagbabanta sa Canada, nagpasya ang Ottawa na hindi na ito aasa sa kanya. Ngayon, sabay nagsasalita ang Canada at China tungkol sa Greenland na sinasabing hindi dapat kumilos doon ang Estados Unidos. Mahalagang banggitin na sa mga debate bago ang eleksyon noong Abril, sinabi ni Mark Carney na ang China ang pinakamalaking banta sa seguridad ng Canada. Noong 2018, biglang lumala ang relasyon ng Canada at China sa pinakamababang antas sa kasaysayan. Noong panahong iyon, inaresto ng Canada si Meng Wanzhou, ang pinununo ng kumpanyang Huawei, ayon sa utos ng Estados Unidos. Sinabi ng Estados Unidos na siya ay nagsasagawa ng ilang aktibidad sa Iran at dahil dito, kailangan siyang arestuhin. Sige, inaresto ng Canada. Pero ngayon nagpasya ang Canada na kumilos ng mag-isa at sinasabi nila, pakinggan ninyo, hindi na namin uulitin ito. Ngayon, pinaka nakakagulat ito. Sigurado si Mark Carney na mas predictable at ligtas ang relasyon sa China kaysa sa Estados Unidos ng Amerika. CP, mas malawak, mas malalim at mas maraming aspeto ang relasyon natin sa Estados Unidos kaysa sa China. Oo, kung susuriin ang pag-unlad ng relasyon natin sa China nitong mga buwan, mas naging predictable ito at makikita ang mga resulta nito. Sa negosasyon sa Beijing, tapat na nag-usap ang Canada at China tungkol sa kooperasyon. Samantala, ano ang ginagawa ni Donald Trump habang nakikita niyang lumilipat sa kalaban ang dati niyang mga kapartner at kaalyado? Sinabi niya na magpapataw siya ng bagong taripa sa mga bansang Europeo dahil hindi nila sinuportahan ang kanyang planong sakupin ang Greenland. Simula Pebrero 1, ilang bansang Europeo ay papatawan ng dagdag na 10% taripa na magiging 25% pagdating ng tag-init. Kasama sa listahang ito ang Dinamarca, Norwega, Sweden, Pransya, Alemanya, Gran Britanya, Netherlands at Finland. Nagalit si Trump at sinabi niyang lahat ng bansang ito ay papatawan ng bagong taripa. Muna 10%, tapos 25%. Ganyan kumilos si Trump, hindi sa kalaban kundi sa kaalyado. Binibigyang diin ko lang ang mahalagang punto laban sa Rusya. Walang bagong taripa. Ewan bakit, dito niya ulit nilalampasan. Pero ayan, kita na agad ang resulta ng mga taripa ni Trump. Ang Canada ay lumalapit sa China. Ano sa tingin ninyo? Magkomento sa episode, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like. At mga kaibigan, gaya ng hiningi ko sa simula ng episode na ito, kung naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.